It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah! Welcome back sa ating new episode dito sa Nyagag Game! Lagyan ng asin para bailot. So yeah, ayan na. Dito na tayo ngayon sa ating new episode dito sa Nyogok Time. So, yeah. I think di ko na kailangan patagalin pa dahil ready. Mako Mermaid, ready na tayo, no? So, DJ Mod, i-play na agad natin ang ating first is a tuari! Oh! Puror. So, yeah. Pagpasensya nyo na guys kung medyo maingay dahil nga meron ditong ligaret. Woo! Sino ba nagsabi nung ano? Bola muna bago droga muna bago yung punji niya yung nakulong na. Sabi niya, sa Agimat. Ba't kasi gano'n? Bola muna bago droga. Bakit kasi? Mali! No to tayo? Mga pinagbabawal na gamot. Stress. So, kaya nakikik talaga yung mga yan. Dumako na nga tayo sa story. Ang ating first story is category S. Third is a lash BL is a lash SKL. So, may trigger warning tayo dito. Baka makapagsabi tayo ng about sweet news idol, no? So, trigger warning mga I love you ko. Ayan. At ang kanyang titulo dito is Bob the Builder. So, anong gagawin? Let's read it! So, yang sabi niya dito, hi, maitago mo na lang ako sa pangalang Bob. Product ako ng broken family kasi super pogi ng pujiko niya, che. Kamukha ko kaya di ko kayang sabihin syonget. Isang keki na soft boy, pretty, conservative, church active at church youth leader dati. Active pa rin naman ako sa church, sa Protestant side, nga lang man na mas open at nakikisabay sa constant change ng mundo. Sinasabi mo, pag tearjerker, wag na i-playtime at i-Gators woke up, so which is pabor sa akin since nakakaintindi lang ako, pero hindi ako marunong ma. Before mag-move on, hi sa mga i-Gators na ginagawang dating site, ang Dagok Time. Nagsisend pa magpa-OA para ma-up lang yung profile at ma-flex ang mga pesang nila. Hindi naman siguro, baka pala gift lang sila or dahil alam nilang gift craver ako. Ayun. Solicit. Sorry no! Ito naman, gift craver na naman. Papamukha niya na naman sa akin yan, no? Ganyang ugali nyo eh! So let's move on. Ang sabi niya pa dito, itago na lang natin sa pangalang Tony ang kausap ko. Ay, hindi pala mali. Ayun, skip. So, yeah, sabi niya pa dito, malalo kila Jajangmyeon na naging Daniel at kay Baloy. Kumain na ba kayong dalawa? O ito, niti pilot ko, kainin nyo. So, parang may na-inlove siya, no? Na-inlove siya kay Daniel at kay Baloy. Sino yun? Hindi ko na, ano ba sila nilalayo para matandaan ko? Anyway, let's move on na. Dumako na tayo sa mini story merong GC sa Blue App na kung saan exclusive lang siya sa mga keki, bayola. And doon ko nakilala ang aking greatest lesson. At itago na lang natin siya sa pangalang Tony. Since for me that day, hawig niya si Tony Labrusca talaga. Sarap ba? Marami ka ba? I envy you. I want also with the log. Dumako na tayo sa main, Si Tony ay bayola at breadwinner ng pamilya niya here sa Pinas. Yes, OFW siya sa UAE noong mga araw na kami pa. At yes, naging kami kahit hindi pa nakikita ng personal and as usual, pag bago pa ang relationship, masaya, may kilig. Pero since I'm a futuristic person, since bayola nga siya at medyo malapit na sa 30, so, may problema ka ba sa mga 30 na? Huh? Yes, talaga totoo. Mag-change naman talaga yung mindset mo na once na tumungtong ka sa... Hindi ko nga rin alam, pero totoo talaga. Ba't kaya, no?
Nabamali ko. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, I asked him, gusto niya magkaroon ng show media. Since medyo bagets na pa ako noon that time, pero yes sir, yes ma'am, ako noon sa mga superior ko sa conservative church noon. Ang definition ko ng pamilya kasalanan at may tunay na babae na tatayong ina at asawang lalaki. At syempre, anak ma. Sinabi ko sa kanya kung ano ang definition ko ng pamilya sa kanya at ang sagot naman niya ay solid no. Habang tumatagal ang relationship namin, sinabay ko rin yung pagkilala sa kanya ng malala through video call. Mahirap lang sa idea na super gabi dito sa amin, paggabi pa lang sa kanila. Pero nilaban dahil mahal namin ang isa't isa ma. Ito na ang first twist of there. So, dito makakapagsabi tayo ng trigger warnings, no? So, let's move on. There's a specific month na namatayan siya na kamag-anak na malapit sa kanya. At sa loob ng 30 days, 4 na kamag-anak niya na sobrang malapit sa kanya ang nategiret. Hindi sabay-sabay pero sunod-sunod. Nasabi niya sa akin na homesick na siya, lalo na noong pandemic. I'm not expert to say and diagnose him na nagka-depression siya ma. Pero kung meron pang word na mas malalim pa sa lungkot, masasabi kong ayun yung nararamdaman niya that time. At naloka ako na binubuhos niya lahat sa akin, which is ready kong pakinggan at saluhin dahil mahal ko siya ma. Nagulat ako nung sinabi niyang gusto niya nang mag-numisay. Legit yung taranta ko. At pag-alala ko nung binitawan niya yung mga salitang yon at ramdam ko yung bigat at sakit na nararamdaman niya. I did my best to comfort him in a nice and humane way. What I mean to nice and humane way is hindi ko pinasok yung mga religious saying. Doon na rin yung umpisa na hindi ako matutulog at ibababa ang VC hanggat hindi ko siya nakikitang tulog. Time goes by, walang nagbago. Every night na magka-talk kami sa video call is ramdam ko yung lungkot niya at minsan ko na lang siyang makitang nakasmile ma. Mag-smile man, sobrang bilis lang. And since parehas kaming nauubos, wala na akong choice kundi ilatag ang ultimatum ko na alam kong makakatulong sa kanya ma. I push him na maghanap ng church malapit sa kanila at magsimba. Pinaliwanag ko sa kanya na kailangan niya na may makakausap sa kanya ng personal yung mafe-feel niyang welcome siya compare sa kwarto niya na sobrang bigat ng ambience. I did what I think is right and the best to fix and save him. And thanks God, after a couple of months ay naging okay na siya ma. Nakakangiti na ulit at sobrang saya ko noon kasi bumalik na rin siya sa sleeping pattern ang tulog niya. At sa sobra, ang saya ko nung siya naman ang nagsishare ng mga Bible verses na may kasamang ngiti sa mga labi niya ma. At yun nga ma, masaya siya na ibalita sa akin na after ilang months ay uuwi na siya dito sa Pinas for good. At ma, ito na ang second twister. DJ Made. After many months na gano'n ang senaryo namin, napapansin ko lumalamig siya. Pero tinitake ko siya as baka tumatagal na kami kaya medyo nababawasan na yung communication of sweetness. Kaya pinalampas ko kasi I'm a good na every off niya isumasama siya sa gathering ng mga ka-church niya. And one time yung mga gabi na hindi siya nagpaalam kung saan pupunta, kung nakauwi na ba or what, as in zero maha. Kaya pala ang sabi ko, tingnan ko nga itong notebook ko. Kasi na-monitor checker kasi bawal kasi mag-git mo. Oh, stop the funny thing. So let's move on. Sabi niya pa dito, nag-alaspay ako at tinignan ang post ng mga churchmate niya sa Blue App. At confirm naman na nasa matinong gathering naman siya ma. Ang pinagtataka ko lang, bukod sa wala siyang chat ng buong araw ay wala pang paalam. Kaya nagsabi ako ng concern ko sa kanya na mahinahon and approach ko is sa huli pa ako ang nagsorry. Tas out of nowhere, I asked him kung gusto niya magkapamilya at ang sagot niya that time is yes.
So, nagbago yung isip niya, no? Nung sinagot niya yun, man, nagkabitak yung puso ko kasi alam niya yung definition ng pamilyang tinutukoy ko. Pero hindi ko pinakita na nadurog ako sa sinagot niya and I just smile and I go with the flow na lang ako kasi alam ko naman na may hangganan yung meron kami dahil sa pananampalataya. Naalala ko pa noon nung one versus one kami ni God, sabi ko kay God noon, bakit sa dinami-daming pwede kong makaagaw, bakit ikaw pa? Malakas ang pakiramdam ko na may first conversion therapy na nangyari sa church na pinasukan niya at sa pinasukan niya ako mismo ang nagtulak paloob sa kanya. Lumamig ba? I'm not sure. Let's see, tapusin natin yung story kung why. Okay, so let's move on. Ayun. May, ano ba yun? Liga. Kasi naman maliga-liga pa, so let's move on na nga. After a month, nanghingi siya ng cool off. At I know what he means sa cool off. At alam naman natin lahat kung saan mapupunta ang cool off. I asked him why and he answered, gusto kong magkapamilya. Ayun yung sagot niya, ma. I tried to save our relationship pero nung pinasok niya yung mga natutunan niya sa church na yon, I said stop. Wala akong laban eh. After ko iiyak lahat, I tried to talk to him about sa papalapit niyang pag-uwi here sa Pinas. At nakiusap ako, nakitain niya ako sa Cubao at gusto ko lang siyang makita. And he agreed naman, ma. At yun yung huli naming pag-uusap. Pero to make this story short, hindi na kami magkita ng personal kasi para saan pa, right? Masakit at akala ko hindi ako masasaktan kasi wala nang masasakit pa sa keking iniwan ng ama pero umalis siya at super hurt. Ito na ang third, alas, a twist, a third. Dijamid. Kasi broken fam siya, diba? Time goes by, dumaan isang taon at 4 na buwan, nag-voluntary exit na ako sa conservative church ko. At OA, ang pagiging homophobic. And while browsing here sa TikTok, dumaan sa FYP ko yung TikTok account niya. At TikTok account niya na minsang punong-puno ng memories namin kasi ini-stitch niya yung mga videolet ko, me. Ini-stitch ko rin yung video niya. Wala lang, pastime at lambingan lang namin as long-distant relationship. At syempre, inistalk ko siya. At nagkaroon ako ng ngitin sa labi ko kasi nakita kong masaya siya. Pero parang nadurog ulit ako kasi nakita ko yung TikTok vid niya na may kasama siyang bago niyang partner. At ang bago niyang partner ay keki din. Katulad ko. So, ibig sabihin, hindi si God ang ang nagkaroon ng sa'yo, pang-agaw, naagaw sa'yo, di ba? Kaya huwag mo sisihin si God for that, no? Yung sa ex mo or aura mo, siya talaga mismo ang gustong tumulak pa. Ay, siya mismo talaga yung gustong lumayo, no? Ayun eh. Kasi, naghanap ng partner. And, same, like, sa kanya nga, na sabi niya gusto niya magkapamilya, di ba? Ito confusing. Okay, so let's move on. Ako dapat yun eh. Ako dapat yung kasama niya. Ako dapat yung hinahalikan niya sa pisngi at labi. Ako dapat yung pinagmamalaki niya sa mundo. At dapat kayakap at katabi niya ako. I fixed and built him, but he destroyed me. But I think it's enough and good na. Yun na naman yung gusto ko eh. Yung makita siyang masaya kasi hindi na ako ang dahilan at kasama. I have no proof of purchase sa TikTok stitches since burado na both end. But God is my witness. And keep the dagok time, Mima, isa ka sa sandalan ko para makarecover. Therefore, responsibility mo na kami. Kay Mima. Pero thank you for the happiness and joy. You great help, Mima. Ko, Sophie, pa-reply na lang kung saan mo ma-read para ma-report ko after short. Ayun, Melody. So, yeah, no, parang God is our receiver. God is may plan si God for all of us, diba? Ayun. So, yeah. Yun nga, dito naman talaga. Ako, hindi naman ako super, anong tawag dito?
palasimba. Pero, syempre naman, I have faith naman. So, yeah, it's, I think, fault yun ng aura-aura mo. Talagang gusto niya ng umelbow, no? Style mo, bulok! Alam ka niya yan eh. Kinul off din ako dati. Ako nga, na mo, Jay. So, for me, I hope you have, yun nga, maka-move on ka. And of course, syempre, no, dagmahin mo na yan, no? So, makakahanap ka din and magkakaroon ka din ng for you, the best for you na, na magmamahal sa'yo na kung sino ka man, diba? So, lahat tayo meron nakalaan. Hi, Lalabs, chat. Ayun! Envy you. So, yeah, I think, yeah, love yourself and focus ka muna siguro sa sarili mo para, diba, after all the struggles kasi na na-experience mo, kailangan mo makamove on for that. No? So, sakit pero kailangan mong gawin para magpatuloy yung buhay. So, yeah! Thank you so much for sending your story. Grabe, no? May pa-call off pa. Yun din naman palang resulta. Ba't yung success? Ayun, amok. So, yeah. Thank you so much for sending your story. Dumako na tayo sa ating next is Turi. Over mo sa twinker. Ano twinker? Over mo sa twirl lang hair. Yung tanglad ba yun ng movie? Ano yun? Nga. So, yeah. Thank you so much for sending your story. Dumako na tayo sa ating next is Turi. Ayun, Carla. Ayun, Carla. So, yung sabi niya dito, ang kanyang category is SKL, /Kamacha, /Medyo Action. At ang kanyang titulo dito is 1,000. So, anong gagawin? Let's read it! Nagsabi niya dito, maganda ba? May nyik-nyak niya. Che, eto rin la tumaha. Hello sa mima kong seyo ng paluging Sophie and Kuma. Ask ko lang kung hindi ka ba nagsisisi na nag-business ka pa. Meron talaga akong pagsisisi. Ayun, Aldab. Meron talaga akong pagsisisi. Pero, syempre, ano naman, trial and error naman pagdating sa business, no? Pero, bumili kayo para wala. Please, ayun, burapi ko yung comment ko. Ubusin nyo na kasi, So, let's move on na nga. Ako na naman kayo nagdadagok dito So, yung sabi niya dito, hihihi. At sa mga editors niya, nahula ko ay panay once at Nardi sa comment section, mga wala kasing reading compression. Ano compression? Comprehension yun, di ba? Ayun, to be correct. To be correct. Comprehension. Compression, ano? May magaka ba dito? Hot compression. Komedya. So, let's move on. Sabi niya pa dito, lagyan ng asin para bailot. Sabi niya, it's first time writing ng story and pasensya na hindi ko masyado maalam sa vocabs mo. Kainin ko na ng sobrang balat. Mas super tagal na ng story to on your back, mag-extra pa ako. I don't know, pero baka mga 11 years old ako the time. Hapon nun main yung mama-papa mo. No. Yung mama-papa ko, ayun. Pinilit pa Magkokomedya pa no? Palpak. So, let's move. Palpak. So, let's move on. Sabi niya dito, please gawin mong funny to, Ayun. Nag-open and close parenthesis pa talaga Ay, nagluluto ng banana Q, pamerienda ba naman, pamerienda na namin. And, kabira-bira, si Mudra ay tinawag ako para bumili ng asukal. So, nagluto daw sila ng banana Q para pang merienda nila. Okay, inutusan siya ng Muji niya bumili ng asukal dahil kulang daw at dahil doon ay binigyan niya ako ng 1,000. At sabi pa niya na ingatan ko raw ito. Madatan, kakagising ko lang kasi medyo masama ang pakiramdam ng keki na to. So, gumora na nga ako sa mini grocery na medyo may kalayuan sa amin, mga 10 turk ba? 1, 2, 3. Paano yun? Okay, 10 turk lang. Medyo malapit lang naman for sure. Mano malapit na ako sa grocery ay napansin ko na wala akong hawak-hawak na pera. Take mon! Kakatwerk mo yan. Hindi ko ba naman... Paano ba naman kasi? Tatwerk ka ganyan. 1, 2, 3. Ayun, to doing. So, yeah. Let's move on. Ayun, hingal na naman. Let's move on na. Sabi niya dito,
Ma, tingnan ko maigi yung palad ko kung may hawak ako. Wala talaga, ma. Sad face, sadness, pasok, Naisip ko baka nahulog ko, so dali-dali kong bumalik kung saan ako naglakad, na para bang finding mo ang atake ko. Hindi ko napansin na ang tagal ko na pa na naglalawak sa mga nadadaanan ko at wala pa rin talagang, hindi ko pa rin talaga nakikita ang 1,000. Manapagasya mode na lang ako ni Muji na tumitingin sa daan at tinawag ako para lumapit sa kanya. Kita ko sa kanya si The Hook, ma. Nakuluba ako, ma, kasi imbis na lumapit ay mas lumayo ako at nagsimula na rin ako umiyak noon dahil sa kulba ko kay Mudra. Huwag mo ako palo, mama, ha? Huwag mo ako palo, mama. Yung mama niya, so let's move on. Sabi niya pa dito, maayon na nga, dumami na yung audience dahil sa kanina pa ako tinatawag ni mama para lumapit, isa ayaw ko nga eh. Kaya napatanong ako sa kanila ng comedy na to sa inyo. May kasutring sa mga kapitbahay. Shh, ikaw, bumalik ka dito. Hoy! Mama. Ang gayat, ano ba yan mga kapitbahay? Ano ba yan? Ba't di siya malapit, no? Comedy ni essay. So, na-imagine ko lang, oh. Wala na-imagine ko lang. So, let's move on. Toy, ano ba nangyayari? At galit na sa iyong mama mo. Lagyan ng asin para bailot. Sabi niya pa, tanong pa ng isa namin kapitbahay, kaya napasagot ako ng over naman sa as. Bakit ka sasabihin? Hindi ka naman kasali. Siyempre, Emmy lang. Inaway ba yung kapitbahay? Over naman sa as. Bakit ka sasabihin? Hindi ka naman kasali. Di kita bate. So, let's move on. Ay, sabi niya, kasi bata pa siya nun eh. Diba? Ganyan naman yung batong tono. Diba? Hindi kita bate. So, let's move on. Nick na. So, sabi niya pa dito, let's move on. Sabi niya, ma, tinatawag pa rin ako ni Mudra and mas lalo pa atang nagalit siya nung lumapit siya at lumalayo ako. Sige pa rin ang crier nun, ma. Sige pa rin ang crier nun, ma. Kaya nagsisit siya ng tao para hawakan ako. Hawakan mo yan. Kunin mo yan. Ma! Okay, nagsisit ng tao para hawakan ako. Ma, para akong pinagsakloban ng langit at lupa, ma. Dahil wala na akong magawa eh. Ako ba si Kristala para makawala pa sa hawak nila? Mga borodik pa yung inutusan ni Mudra. Mga brodik. Nyeche, bakit di naman? Over naman. Ma, kaya doon, yung cry ko, naging crier pa. At nahuli na nga ako ni Mudra. Nawakan niya ako at isa niya ng kamay ay nakakurot sa tagiliran ko. Ma, kaya doon yung cry ko, mas naging cryes pa. Paano yun? Ocean eyes talaga, no? So, let's move on. Sabi niya pa dito, sige pa rin ang cryes din man nung nauwi niya na ako at nagtanong pa siya kung nasaan yung 1K. Sabi ko, over naman sa as. Syempre, Emmy, baka makrompal na talaga ako ni The Hook. So, sabi ko, nawala ako may. Imbis na maging The Hook siya, ay naging Vec na siya. Emmy lang, ma. Pumasok sa utak mo yun. So, let's move on. Ma, parang humupa na yung tension sa amin ay nag-alok ang Pudra ng merienda na lang. Ayun, add si Pudra. Oh, tama na yung drama niya, kumain kayo. Ang galing talaga ng mga puji-puji din, no? Mahumawa ka na sa epidermis mo dahil ito na ang The West There. DJ Mod. Kalkal. Ma, yun 1K na kanina pa nawawala ay nasa bulsa ko lang pala. Patay. Kabot sa batok. Smell. With a smile. With a smile! Ma, nakalimutan ko na niligay ko pala doon. Sorry. Masama pakiramdam ng keke na to eh. Pero ma, nung nakita ko na ang 1, kaya hindi ko na binalik kay mama. Ewan ba dahil sa kulba or dahil parang deserve ko naman to. Nyenche! Ayun. To celebrate. Bakit naman kasi hindi binalik?
Tama na kayo yung kilikili ko walang professionals kasi alam ko namang picture pa ako habang kurot-kurot ako ni Vecna, Eme. Yung lang Mima Sufi, sana marid mo to sa Nyoto Pay Satellite dahil mas active ako doon. Please pa-reply na lang kung read it na. Fist bump. So, yeah! Thank you so much for sending your story. So, alam mo yung kwentong bagets na yung mga karanasan natin before ng mga bagets-bagets pa tayo, di ba? Pero hindi naman talaga sila magagalit ng malalas kung magtatampo lang ng very light. Pero after all, okay naman na yan. So, sabihin niya na yung katotohanan and everything nice, diba? Sa Muji at Puji nyo. So, at least nakuha mo yung 1K, mo na. Ibalik mo na pag nagtrabaho ka na ngayon. O, balik mo na, no? So, thank you so much for sending your story. Dumako na tayo sa ating next is a 2. Ay! Did you made? Yung mama niya! So, yeah, let's go back sa ating next story. Ayun. But, parang ang dami ko lawaystra ngayon, no? Give ko kasi... Ayun, gift. So, yeah, ito na ang ating next category is a BL /kulaba /family /love /konting libidirge. At ang kanyang titulo dito is Tito Mo, Mahal Ko. Ayun, ad. So, ang kanyang titulo is Tito Mo, Mahal Ko. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi, Mima Sophie. Please excuse my accent. Bago lang po kasi akong e-gators community. Narecruit lang po ako ng friend ko na manood sa TED Talk mo at ayun, komedya. Nahook ako agad na para bang networking siya. Pagpasensya ng over na categories dahil ito isang malaking Quiapo. Medyo mahaba din tong story kaya hindi sana tumaas ang kamay mo ng ganito at sabihin hindi ko kayang basa. Ading ko, wina tayo, ading ko. So let's move on. Over naman sa intro kaya ito na nga ma. Noong 4th year high school ako, napilitan kaming mag-migrate sa ibang lugar at doon na din ako nag-transfer student. Hindi naman ako epekma, pero maputi ako ma. Over din naman kasi ako sa pagkalamutak sa mukha ng Chinchan Su at Mena Cream ni Mudra. Barbie ako sa probinsya namin, pero nung lumipat kami sa new place, I decided long ago to change my personality. Gusto ko maging paminta para madaling maka-Harvard. Hindi ganun ba? Sabi nila, ganun daw. Pero it's not naman siguro. Pero yeah. Baka yun yung preference niya. Pero hindi yan yung reason na para maka-aura talaga. So let's move on. Balak sa buhay mo. Let's move on. Balak sa buhay mo. So yun na nga, naging oms-oms si Kekyo the first day at may pa-mysterious aura nga napatakip-takip pa ng panyo sa bungangastra. Tingnan ko nga kung pulbos pa laman ng panyo ko. Bigla ako naging sikat ma. At nagka-interest ang mga merlat sa akin. Medyo nadidiri ako. Hindi nagtagal at naging escort ako ng section namin. Napasubo ako ma. Hindi nang ngiti pirate kundi sa aking dual identity na parang ako si Rodora X. Ayun, transform. Hirap niyan. So, let's move on. At ito na ang first whistleblower. Digimade. Madahil napasubo na nga at dahil sa peer pressure ay naging kami ng muse namin. Ha? Naging kayo officially. Hindi ko maintindihan si self ko ma. Ewan ko kung anong pinasok ko. Allergic nga ako sa oyster. May crush ako isang sa klase namin, ma. Mamamahali ng skincare at medyo bad boy. At nalaman ko na lang sa GF ko na tito niya pala yung Oo. Tito niya. Kasi yung tati ni girl ay pinsang buo ni boy. Medyo magkalapit ang edad nila dahil maaga nagkasawa yung Puji ni girl. Para di malito, tawagin natin sa pangalang Merlat si girl at si si boy. Che. Ganun din, te. Hali mo din lagi. Okay, sige na. Woo! The same name. The same name. So, let's move on. So, going back, dahil crush ko nga si at para makalapit sa kanya, ay palagi kong sinasabi kay Merlat na invite yung tito niya sa mga date namin. Ayun, third wheel. Ito ba to? Okay, baka totoo naman talaga. Okay, so let's move on. Hindi nagtagal naging close kami ni at naging mag-best friend pa nga. Si Merlat na nga ang naichapwera sa mga lakad namin. Grabe ang kulba ko ma.
Takot ako! Kasi may mga chismis kasi ako mga kaklase at binablind item na ako dahil hindi ko daw ginagalaw si Merlat. Issue talaga sa kanila yung ganun, no? Sa mga walang, ewan ko, sa mga chismosa, sa mga, anong paki nyo? Charot. At anong paki you? So let's move on. Dahil na nag-focus ako sa GF ko para para mapanindigan ng aking pagka-dual SIM. Dala pa kasi dual, ano ba yan? Para sa tool phone? Ano ba yan? Red Mobile? So let's move on ang unique niya. Iniwasan ko na din si Oms para hindi kami mapanghinalaan, ma. Here's the second twister, ma. Did you made? Kaka. You know. Nagkatampuhan kami ni Oms, ma. Wala na daw akong time sa kanya. Kinilig naman ako noon. Dito kasi, Siko. Kaya sabi ko ay, may sasabihin ako sa kanya at magkita kami after class. Pagkatapos sa klase namin ay sinabi ko kay Merlat na may bibilhin lang kami ng tito niya at ayun nga, dumiretso kami sa may liblib na lugar at nag-usap kami. Umami na ako, ma. At ang sabi ko ay na-fall ako sa kanya. At nagulat ako dahil habang nag-explain ako sagot kong hydrogen, ay nilip-tulelap ako bigla. Ayun. Ano na yun eh? Libido na yata yan eh, no? Yan na yung papasok. So, pumintig ang ugat. Pumintig na ugat, no? Hydrogen. Ay, hinalikan ako bigla. Totoo yung tanga. Umamin na din siya na na-fall siya sa akin. Maganda. Hindi namin ginawa ang ka-herbal sa liblib na lugar dahil baka maispatan kami ng gwardiya sibil at ipatapon sa The Hog. Ayun, komedya. Comment for part 2 para sa Herbog series namin after magkaaminan ng dalawang syominta. So fast forward na nga at umabot na sa Christmas party namin, nasa outing kami sa isang beach resort. Secret pa din ang relationship namin ng tito ng GF ko na tita mo noon. Tapos ngayon mama ko na siya. At ito na nga ang final tito mo noon. Okay, so nick niya. So ito na nga ang final twist over. Nagtatampo na nga ang GF ko dahil minsan na nga lang kami mag-date at nangihinala na nga na bababae kami ng tito niya. Super dedicated ako sa pagdidisguise ko na lahat ng convo namin ni Oms ay deleted talaga. Habang nagsasaya kami sa beach ay bumalik yung GF ko sa table namin at hinahanap ang phone ng tito niya. Nakailang attempt siya sa password, ma. At ako naman pumunta sa NIR para jumihe. At sinundan ako ni Oms at may nangyaring kababalagan, ma. Ako na din nag-change rubber naming dalawa. Ba't naman nag-brace? Ayun na nga, ma. Balik sa GF ko na nakailang attempt na napag-open ng phone ng tito niya, nabuksan nga niya ito dahil bobostra din naman tong si Oms at ang birthday nga niya ang password. Nakita ni Merlat lahat ng mga messenger namin. Lahat ng convo namin at photos together. Malapit na ma-heart attack si Merlat at mag-walling na kahit walang walls yung cottage namin na rentahan magagawa na daw. So yeah, let's move on. Ma'am, bumalik na kami galing ni NIR at nagtaka kami dahil ang mga classmate namin ay nakapaligid sa GF ko. Pang-famas ang iyak ni Merlat, ma, na para bang si Maricel Soriano na kinompronta ako at sinabing, "Are you fucking red? My tito red?" Todo dinay ako, ma, pero pinakita niya yung phone ng lamig buong katawan ko. At napasagot na lang ako ng yes, I, with a smile. Yes, I. Dapat sad. Yes, I, with a sad. So, bago na naman. Yes, I, with a smile. Yes, I, with a sad. Or yes, smile. Yes, I, with a confused. So, yeah. Ayun ang ating bago, ha. Please, palagay naman. Gawin nyo mamaya, So, let's move on. Manasyak lahat ng classmate namin, ma, at dahil napahiya ako ay naglava walkout na ako. Buti na lang at Christmas break na at di ko na muna sila makikita sa school. Nag-decide ako mag-stop kahit graduating na ako. Sayang nga ilang buwan na lang sana.
Naging honest naman ako sa parents ko sa nangyari at naiintindihan naman nila at hindi na din kami nakapag-continue sa relationship namin ni Oms dahil nalaman din ng parents niya. Dahil sa sobrang pahiyain, sinabihan ko na sila mama na babalik ako sa probinsya at doon ako mag-repeat ng 4th year ko. Isang malaking lesson to sa akin, ma, at wala talagang asim ang hindi umaalingasaw. Hanggang dito na lang, ma, dahil mahapdi na ang ipailarot ko. Nilagyan ni Rabi din ng sili ang nyon teret ko. Nagmamahal, Barbie top. So, ayun, no? Walang naging magandang naidulot ang pagpapanggap niya. Gumamit siya ng merlat para magpanggap, no? So, for me, it takes time to be out in your closet, no? Just be you pa din, lalo na kapag may mga, ano yun, yung pag naging close friends mo na, you can talk to them na parang, this is me, diba? So, pag close friend or best friend mo na, pero if other person, wala silang pake sa genderlet natin, no? Anyway, pero yun nga, nagkaroon ng problema sa pagpapanggap niya, diba? So, yeah, ano lang, kung if gusto mo na, I don't know, kung baka naman, ay di sabi niya kasi hindi naman niya bet yung merlat, no? Kasi kung may love doon, it's either you're biola or bisexual, diba? Pero keke nga, mas, siya sa OMS, ayun, keke siya. So, yeah, for me, yun nga, no, just be yourself, no, and love yourself. So, yeah. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. Kawa tuloy yung merlat. Kasi naman DJ Mod. You might not. So, yeah. Let's move on now with our next story. And this category is SKL/Estrada/Dilubyo/Libidyo. At ang kanyang titulo dito is Nakaw na Sandali. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi, pinakamagandang content creator na nagbo-boom ngayong 2026. Uy, parang hindi naman act. Uy, flop nga yung video red ko, hindi niya nila-like matatalo na ako nito. Diyos ko po, paano ba itong laban na to, no? Abuksing! Lalaban ako. Kung saan hanggang kaya ko. Lalaban ako. Tama. May kahati ka kasi wait lang, nakalimutan ka. So, nyik-nyak. So, let's move on. Ang sabi niya pa dito, as Lush, nag-iisang mima ng bayan at seyo ng kumpanyang pilit nilalalaban kahit tuluyan na nga ang pagbagsak. Naman. Order na kayo guys para tuloy-tuloy ng karera ni Mima Suvi and ko. Please mapa-update kung saan mo siya ma-read pero sana notify dahil mas active ako doon. Ma-SKL ko lang ito nangyari sa akin year back 2018 nga pala, ma. Isa akong strata na OMS. Alam mo na, ako kasi nga, di ba, may e-gators na strata na OMS. Di ba, nakakatawa? So, let's move on, di ba? Kasi, ang galing. So, let's move on. Isa akong stratang OMS na tahimik na ang buhay dahil may long-term jowa na at masaya na sa life. Over naman sa flex. Fan talaga ako ng Dagok Time at isa to sa mga pampatulog ko dahil angelic ang voice mo. Alam mo, ewi ka. Totoo yun, tanga. Anong angelic voice dun? Okay, kakantahan ko kayo Tingnan ko nga kung makakatulog. Makakaslipasil kayo. Special na position for you. Mega ba na question na. Ayun, bagang. Ayun, site ng bagang. So, let's move on. Nasabi niya pa dito at pinapakinggan din kita every time na nag-gym ako, ma. So, yeah. Let's start. Nag-gym siya, guys. So, gym rat siya, no? I wanna flex the bicep. So, let's move on na nga. Tama na yung komedya muna, no? Mag-focus tayo dito. So, let's move on. So, yun na nga man, year back 2018, ako ay naimbita sa intimate celebration ng debut ng best friend ng ex-MU ko. Tawagin natin siyang Marites. Kasama sa mga nakumbida ay ang ex-MU ko, Bowa ni Marites, at isa pa nilang beshi na tawagin nating Baby Lynn, na may manliligaw na Shibuli, Shekwa na invited din. Also with other friend group, pero less than 15 lang kami since intimate nga, diba? So, yon.
let's move on. So, review tayo ng characters, okay? Okay? Yes! Oh my the end. Si Marites, bestie ni ex-MU ko. Si Babylin, another bestie na may naniligaw na Nibuli. By the way, itong ex-MU ko na Merlat ay near back 2016 pa. At niloko niya ako. Kaya kami nag-stop and so we realized na maging tropa na lang kami dahil parehas namin gusto i-keep ang isa't isa pero hindi talaga kami romantically fit na para bang tikiman lang kami. So let's move on. Okay, so bueno. Bago ako mag-yes nakita ko na intention nila na i-invite ako para may partner ang aking ex-MU. Pero dahil close naman kami at no bad blood sa isa't isa, I said, yes, with a smile. Tsaka, ipailarot na yan Magiging bato pa ba? Alam mo kung oms to, ang galing niya Talagang ang ganda ng lapat ng paglalathala niya dito So, parang very gators talaga. Lawais na. Grabe naman lawais na. So, let's move on. Fast forward sa mismong event, hindi nga ako nagkamali. Nang pinuntahan ko ay set up at sinadya nilang may partner ang isa't isa na para bang may gagawin kaming group performance task sa MAPE ni Clepord M. Canoy. Yung kapag naengga na ang mga taong ito. So nakarating na nga kami sa private resort at preparation na para sa Enga time Fast forward with British accent, tapos ang program at nung Enga na ang mga tao ay nag-swimming kami at tamang kwentuhan sa life dahil kami lahat ay magka-college na. High school kasi kami At ito na ang twister, Digimite, Yung ex-mate ko ay busy sa Enga time at paglangoy, nabilang lumapit sa akin si Babylin para makipag-usap about sa life at knowing ba't umaalog? Okay, sorry. So, yeah. Okay, stop na. Ito naman. Yan. So, let's move on. Si Babylin para makipag-usap sa akin about sa life, knowing na schoolmates and close friends ng ex-MU ko. Naging topic din namin ang rason kung bakit ako invited at ang maniligaw niya. Nagtawanan kami, kamustahan at biglang second twister naman. Napapansin ko na kasabay ng paglalim ng gabi ay lumalalim na rin ang usapan namin about sa buhay-buhay. At nagyaya siyang umahon sa pool at lumakad-lakad sa parking area para mag-isoy. Napapansin ko rin na yung usapan namin ay papunta na sa Nyarurot Life. Na may biglang pumintig sa aking bripanga na para bang may butikeng naipit. Di na may mataligi. Kilala ba ako niyan? Kilala ba ako ng butikeng naipit dyan sa Niti Pirate mo? Or Niti Pirate mo? Ang usapin ko! Parang may sipona ako dito. So let's move on. Sabi niya pa dito nang biglang lumabas si Marites sa resort kasama si Shibuli para hanapin kami. At ang response lang namin ay, sige, babalik kami. Sabi ni Babylin, Enga na daw siya at gusto niya na daw humiga sa taas. Kaya naman ako ay nagpaalam na sa mga friend niya na iakyat ko na si Babylin at sasamahan muna sandali. Sa pag-akyat sa room, nandun ang isang poklang makeup artist ni Marites pero orlok naman siya at nasa taas ng double deck. Sinamahan ko muna si Babylin sa CR. Medyo enga na siya at gusto niya daw sumukastra. At ito na ang another twist other. Hindi. Nag-confess sa akin si Babylin na bedsong niya ako. At sabay sunggab ng lip to lelep sa akin at sabay sabing, hehehe, wanna play with me? Layo B, kasi maikli yung dito Ayun o, maikli. Naalala ko naman yun. Parang, ano yun sabi? Parang Joker at Harley Quinn ang gulaman. So let's sago. So let's move on. Ay sabi niya pa dito na kulba ako mabukod sa kakasukan niya lang, inalasahan ko ang inihaw na liempo. Inihaw na liempo. Woo! Chucks to go. So let's move on.
Hindi kami talo ha, pero dahil dala na rin ng talo. Pero dahil dala na rin ng talo, okay? Pero dahil dala na din ng Erbog at Enga, pinatulang ko ng lip to lelap. Alam mo naman, Erbog ka na eh. Wala na tayong magagawa. Erbog ka na. Erbog ka na. O nga no. Galing, tama. Pero, bala kayo. So let's bala kayo, mga nyulbuli na kayo dyan. Sabi niya dito, ma'am, na sana nagdala ako ng kanin para may partner sa sinukang liempo na ulo. Yo! Ayoko na. So let's move on. Lumabas kami ng year in act normal lang kasi nag-hold back talaga ako sa gawin yon. Gusto ko na mag-lava walk at sabihin na, tama na, ading ko. Pero nadala na rin ako ng Erbog at emotion ko, kaya naman ginawa ko ang best ko para matuloy ang momol namin. Humiga kami sa ilalim ng makeup artist sa Slipasil at doon nagsimula ang dilubyo. Well, magkatabi kami sa kama at tuloy ang lip to lelap, gumagapang siya papunta sa Niti Pirate Kumi. Na para bang ready na siyang kantahin ang favorite niyang kanta sa karaoke na 8, 3, 3, 4 o mas kilalang Kichi Nadal medley gamit ang aking matigas na mikropono. Ayun. Yan na. Mali doon. Ba't kumanta? Dapat kumausap muna. Hindi nagawa yung standard, no? Kasi yun yung tumatak sa atin eh. Sana ginawa mo yung pag kinrompal, susubong sa muji. So let's move on. At dito na nagsimula ang arpapan ma. Habang nilalasap niya ang aking anek na ubod ng shigasmi, nagdo-dirty talk siya sa akin. Kagaya ng, maburap ba ako sa ex mo? Gusto mo ba to? Yung inang burapi ka mo. Burapi ka mo sa akin to. Ano? Ay, nyosok mo sa akin to. Demo mo nga, mi. Please. Ayoko ate. Ay, marbugang ka pa sa akin. Masarap talaga yan siya, mi. Parang totoong tao. Mas ganyan ma at ako bilang binatilyong mabait. Doon ako luba ako to the moon and back. At lalong na-erbog ako ma. Siyempre hindi ako papatalo at kinain ko ang mochi niya at kinalikot. At kinain na din ang kanyang ngipay larot na lasang chlorine sapagkat ito'y nababad sa swim. Bakit ikaw din naman ito? Lasang chlorine daw, te. Laba. So let's move on. Inaya na ako magnarurot ni pero hindi siya carry kasi may tao nga sa taas namin. Hindi ko na kineri dahil hindi ko in-expect na ganun pala siya ka-wild at first time ko rin mga experience na nasty girl. Nung malapit lumabas ang white kasma, tinapik ko siya para mag-take note na lalabas na, ngunit tuloy pa din siya sa pag-arpap hanggang ito ay sumutok sa kanyang ma. At tuluyan niyang nilunoka ma. Fast forward, na-achieve namin padas ang La Nina, nagslipasin na si Baby Lynn at ako ay bumaba ulit para i-check ang mga tao. After ilang hours, sumakit na ang mga show o sa room at inaya na ako ng XMU ko na tabi kami. Pero dahil pagod ang OMS na ito at Engas, di pa silang atake, at kinabukasan we act normal like nothing happened. I even say sorry last night to her kasi nag-guilty ako Nang bigla si Marites ay nawawala ng ukan sa kanyang wallet. At ito na pala ang final twist of the Kaming dalawa ni Baby Lynn ang quote-unquoted suspects dahil kami ang naunang umakyat sa room. Ayun, mystery. Patay. Detective Conan. Umabot ba kami sa barangayan dahil dito? So, ayun pala talaga yung pinaka-final twister. Pero I swear to God, wala akong kinuha. Madami din kasi pabalik-balik sa room noon before kami mag-erbog time at may ibang bisita siya pinastay sa room namin. Hanggang sa na-snitch lahat ng ginawa namin ni Baby Lynn dahil tinatanong ang reason kung bakit kami maagang umakyat at nauwi ang lahat sa warla at hindi pagpapansinan. Pinagbayaran ko yung karma pero hindi ko matanggap na kami yung sinisi sa pagkawala ng pera. Ayun. Flood neutral na naman. Woo! May erbog lang kami at hindi kami magnanakaw. Fast forward ng pandemic ay maging tropa ulit kami ni Marites at ng XMU ko. Na-explain ko na lahat sa kanila ang buong nangyari at naunawaan naman nila. Sa ngayon isa pa din malaking question mark kung sino ang kumuha ng ukans ni Marites. Sino ba? Bakit sa get out?
Grabe na makakati yung kamay na. Hindi ko alam kung sino pala kayo sa buhay nyo dyan. Alam mo talaga, papasok ako dyan para itas lahat. Kunin natin to, okay? Ebidensya to. Sino yung nasa taas? So let's move on. Tama na kayo, may ganyang kili-kili ko, mawalang proof of purchase kasi nakakatamad mag-backread. Love you always, be my Sophie. Keep a booming in life. Thank you so much for sending your stories. So, yeah, no? For me, baka betso ka din talaga nung bestie ng XMU. Pero, yun nga, hindi pala yung XMU niya, no? Pero, I don't know, sabi nyo nga, dala ng ka-herbogan or dala ng alak, diba? So, dito naman sinabi niya naman sa story niya na parang may pagsisisi siya, no, sa ginawa niya. Kasi baka na-take advantage niya yung merlat, no? So, for that is, yeah. So, yeah, thank you so much for sending your story. And syempre din sa Magdana ko, grabe naman, te, in-invite ka na nga sa party, sige pang bet-bet mo, te. Diba? Sumokbo? Sumokbo? Woo! Pa-blatter na yan. Kasi dapat, prepare nga ako ng blatter ngayon. Sinend ko na ha. Sinend ko na kay Detective Conan. So, yeah. Hanggang dito na lang. Thank you so much sa pagsama. Jack na naman. So yeah, that's all. Tama na kayo magandang kili-kili ko. Bakit ako nag-glitch talaga? So yeah, that's all. Tama na kayo magandang kili-kili ko. Thank you so much for sending your story, mga I love you ko, mga e-gators. And yeah, don't forget to follow, to share my video rakas. Ano na naman, damot yun naman. Kurot sa bebe. Kurot sa bewang. So yeah, thank you so much talaga ha for keep supporting me and love me as always. So yeah, please share your story. Share your dagok2@gmail.com. And yeah, hanggang dito na lang. And bala ka sa buhay niyo.